Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lang tao ang pinagbibigyan natin ng pagmamahal. Dahil pati hayop ay nagiging parte na rin ng ating pamilya. Nasa atin na lamang kung paano natin ipaparamdam ang pagmamahal natin para sa kanila. Dear Papa Dudut, I'm Sam, 31 years old at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Hindi kailanman naging priority sa akin ang romansa. Pero iba ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako kailanman nagkaroon ng relasyon kasi naranasan ko rin naman ang umibig at masaktan noon. May dalawa akong ex. Sa kasamaang palad ay tumigil ako sa pagde-date pagkatapos noon at ibinaling ang lahat ng focus ko sa aking karera at sa aking aso. Siya na halos ang naging anak-anakan ko at parte ng pamilya o buhay ko. May mga nagsasabi na ginagamit ko lamang ang aking trabaho at ang aking aso bilang dahilan para hindi makipag-date dahil takot akong masaktang muli. Baka tama sila. Pero sa tingin ko ay sinusubukan ko lang magpagaling, magsauli ng mga napunit na bahagi at muling buuin ang aking sarili nang hindi umaasa sa sinuman. Kasi gano'n naman talaga ang buhay natin, hindi ba? Wala tayong ibang pwedeng asahan kung hindi ang mga sarili lang natin. Sa loob po ng mahabang panahon, Papa Dudut, ang sentro ng aking atensyon ay ang aking trabaho at ang aking munting bundle of four. Si Cece na mas cute na version ng Sisi na pinaikling cookies and cream. Ibinigay siya sa akin ng aking kapitbahay pagkatapos ng isang bagyong Desyembre. Nanginginig sa isang malit na kahon ng sapatos at nakatingin sa akin gamit ang mga mata ng tuta na para bang humihingi ng init. Napakaamo ng mukha at mga mata niya kaya hindi ko na talaga siya nagawang tanggihan pa. Kinupkop at inalagaan ko siya na parang isang bata at tunay kong anak. Papa Dudut, iyon ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng alaga sa sarili ko. At marami akong bagay na hindi alam tungkol sa pag-aalaga ng tuta. Ang tanging karanasan ko sa mga aso ay mula sa mga aso ng aking nanay na nakikita ko lamang tuwing katapusan ng linggo kapag bumibisita ako sa aking mga magulang. Iba pala talaga ang magkaroon ng sarili at mag-alaga ng aso. At medyo kinabahan din talaga ako sa totoo lang. Pero hindi naman ako pinahirapan ni Cece para kaming nagkakilala ng matagal. At para bang magkasing ugali kaming dalawa. Mabait at sweet siyang aso, palaging nakayakap sa akin kahit na nagtatrabaho ako sa laptop. Kumakanta siya kasama ng mga awitin na pinapatugtog ko sa aking mga speaker. Umatungal tuwing umaabot ang mga artist sa mga nota na hindi ko kayang abutin. Ang pinakamagandang bahagi ng pagkakaroon kay Cece ay ang kanyang masayang pagsalubong sa tuwing umuuwi ako ng bahay ko. Hindi mahalaga kung gaano ako katagal na wala. Palaging nagbabark at tumahawak siya sa akin na parang umalis ako ng halos 1 taon. Sa lahat ng mga bagay na nagawa ko sa aking buhay, ang pinagmamalaki ko
ay ang kakayahan kong panatilihing malusog si Cece sa loob ng maraming taon. Karamihan sa mga pagbisita namin sa veterinary clinic ay para sa kanyang mga bakuna at paminsan-minsan na check-up. Okay naman ang health niya at napakalusog talaga. Kaya maaari mo siyang bigyan nito isang beses sa isang buwan para maiwasan, Papa Dudut, ang heartworm disease. Sabi ng doktor habang niyayakap ang ulo ni Cece at iniaabot niya ang kanyang ilong sa kanyang palad. Ang kilos na yon ni Cece ay nagbibigay ng ngiti sa aking labi. Hindi siya malambing sa lahat ng tao at sobrang mapili. Pero sa veterinarian niya ay palagi siyang nagpapakita at nagpaparamdam ng lambing, lalo na kapag hinahawakan siya nito. Palaging sumasagot ng yakap si Cece sa kanya. Kinuha ko na si Cece sa kanyang mga bisig at nagpakita ng ngiti habang pinasasalamatan ang lahat doon sa klinik, lalo na ang doktor. Yun ang routine namin tuwing 6 na buwan dahil gusto ko na masiguradong healthy talaga si Cece palagi. 5 buwan bago siya magdaos ng ika-10 kaarawan. Biglang nagkaroon si Cece ng ubo, Papa Dudut. Dumating sa point na halos parang nahihirapan na itong huminga at tila hindi na talaga normal ang ubo niya. Dahil palaging malusog si Cece at maging ang mga aso ng aking mga magulang. Nag-alala talaga ako. Tinanong ko si nanay tungkol doon pero hindi rin siya sigurado. Nang banggitin niya ang tungkol sa heartworm, ito ang nag-udyok sa akin na dalhin si Cece sa veterinary clinic para sa pagpapacheck up. Nakilala ko ang malumanay na boses ng parehong doktor na palaging sumusuri kay Cece. Ngunit ang kanyang muka ay blurred sa akin dahil nakatutok ang aking mga mata kay Cece at sa bawat galaw niya. Sobra akong nag-aalala dahil baka kung anong seryosong sakit ang meron siya. Palagi ko naman siyang pinapavet at inaalagaan kaya hindi ko alam kung bakit at papaano nangyari na magkakasakit siya, Papa Dudut. Alam kong nandito ka para sa 4-way parasitic test. Pero isasuggest kong gumawa ng isa pang blood test para suriin ang kanyang puso, atay at mga bato. Mas malambing ang boses niya sa araw na yon at natatandaan kong natanaw ko ang kanyang kamay na tila gustong humawak sa aking siko. Ngunit umatras siya. Marahil ay akala niya ay magiging awkward ito para sa akin kaya hindi niya tinuloy. Okay lang ba sa iyo yun? Tanong niya. Baka sa boses niya ang pag-aalala. Siguro'y para kay Cece at sa akin bilang magulang ng aso ko. Magulo ang aking mga isip pero naisip ko naman na ayos lang yon. Tama ang binigay niya na option para sa akin. O sige, okay lang sa akin, sagot ko. Para lang makasigurado, dagdag ko pa. Sa buong check-up na yon ay nagdasal ako na walang kahit na anong seryosong sakit para sa kalusugan ni Cece. Pinahalagahan ko rin ang presensya ng veterinarian sa veterinary clinic dahil isa siya sa mga kaunti na nagpakita ng tunay na malasakit. Napakasinsero ng malasakit na pinaparamdam niya sa akin, Papa Dudut. Unfortunately, after 9 years pumunta si Cece sa Rainbow Bridge. Ipinakita ng pagsusuri na mahina na ang kanyang puso at sobrang tanda na niya para sa anumang uri ng operasyon. 2 araw pagkatapos naming makuha ang resulta ay pumanaw siya. Grabe ang iyak ko noon dahil pakiramdam ko naging isa akong pabayang magulang sa kanya. Pakiramdam ko ay naging irresponsable ako dahil dapat ay hindi niya naranasan ang sakit na naramdaman niya. Dapat mas naging maingat at maalaga ako sa kanya. Sinisik ko talaga ang sarili ko sa pagkawala ni Cece. Kahit 1 taon na ang nakakalipas mula sa araw na yon, nagpa siya akong huwag nang mag-alaga ng ibang hayop. Nahirapan kasi talaga akong makamove on sa pagkawala ni Cece. Hindi lang isang aso ang nawala sa akin, kung para na rin isang anak na may malaking bahagi ng buhay ko. May ilang mga kaibigan akong nagsabi sa akin na huwag isara ang aking puso. Pero paano ako makapagbibigay ng pagmamahal sa bagong alaga kung patuloy ko pa ring dinadamdam ang pagkawala ni Cece? Kahit na may bahagi ng sarili ko ang sabi na muling mag-alaga ng aso,
Pinigilan ko dahil baka mawala lang ulit sila ng dahil sa akin. Kaya bilang kapalit, nagpa siya akong maging opisyal na tagapag-alaga ng mga alaga ng aking mga kaibigan. Lalo na kapag kailangan nilang dalhin ang mga ito sa veterinaryo. Kilala ko na ang mga mukha ng mga nurse at doktor sa puntong yon at alam nila ang dahilan kapag nasa veterinary clinic ako. Sinalubong nila ako ng pinakamaliwanag ng ngiti sa kanilang mga mukha hanggang makita nilang may dala akong ibang alaga sa aking mga bisig. Nasanay na silang nakikita ako na may dalang mga alaga na hindi naman talaga sa akin. Alam din kasi nila kung paano ako nahirapan at tanggapin nang mawala si Sese sa akin. Tulad ng dati, dinala ako sa isa sa mga silid ng pagsusuri kung saan kami maghihintay sa doktor. Sa mga nakaraang buwan ay madalas naming nakikita si Dr. Ichiro dahil siya ang available sa umaga. Nakakatawan na si Dr. Ichiro ay dati lamang isang pangalan at boses para sa akin. Kasi madalas na kapag dinadala ko si Sese sa kanya ay nasa aso ako ang buong atensyon ko at wala sa kanya. Pero nang mga panahon na yon, nakamasid na rin ako sa kung ano ang ginagawa ni Dr. Ichiro sa aso na dalawa. Ang mas nakakatawang bahagi, Papa Dudut, kung paano ko naisip na hindi akma ang kanyang muka sa kanyang boses. Handa na si Dr. Ichiro para sa iyo, sabi ng isa sa mga nurse na nagturo sa kanyang kaliwa kung saan ay nakita kong naglalakad si Dr. Ichiro patungo sa silid ng pagsusuri kung nasaan kami. Si Dr. Ichiro ay matangkad, marahil ay halos 6 na talampakan kung pagbabasehan ang aking sariling height. Dahil meron din akong pinsan na nasa kasing taas niya. Itim ang buhok niya. May mga labi na mas maganda kesa sa akin. At mga kamay na maaaring magkaroon ng sariling pahina online kasing parang papasa na pang model. Sa madaling salita ay sobrang attractive niya para sa akin. Kakit-akit na sapat para sa mga nurse na kiligin sa kanya at pati na rin ako. Ilang araw pa lamang mula sa huling pagbisita ko, dinala ko ang aking tuta sa aking pinsan para sa unang batch ng mga bakuna dahil nagkaroon ng emergency sa trabaho ang pinsan ko. Tinanong ko pa ang aking kapitbahay at talagang malapit na kaibigan, si Diana, kung gusto niyang ipasama ang kanyang tuta na si Peaches sa clinic para sa mga bakuna dahil sobrang buntis na siya at wala akong plano para sa araw na yon. Sinimula na noong suriin ni Dr. Ichiro si Peaches na mabait na nakahiga sa mesa ng pagsusuri. Ibang aso ito, tama? Mas maliit ang dinala mo noong nakarang araw, di ba? Tanong niya na may malambing na ngiti. Isang ngiti ang umusbong sa aking mga labi kaagad habang namumula ang aking mga pisngi. Siguro'y dahil napansin niya ng madalas ay iba-iba na ang mga alaga na dinadala ko at walang magkakapareho. Oo. Aso ng pinsan ko yon. Ito ay tuta ng kapitbahay ko, sagot ko. Inabot ang likod ng aking leeg upang bahagyang kalabitin ito. Itinaas niya ang kanyang tingin mula kay Peaches upang matugunan ang aking mga mata. Bahagyang nag-furrow ang kanyang mga kilay. Paano ang iba pang mga alaga? Ang mga pusa na dinadala mo? May nagmamayari din ba sa mga yon? Tanong niya. Umiling ako. Pinanatili ko ang ngiti sa aking mga labi habang nakatingin sa kanya. Wala akong alaga sa kanila. Lahat sila ay mga alaga ng mga kaibigan ko. Isang pilit na tawa ang tumakas sa aking mga labi habang hinahaplos ko ang noo ni Peaches upang patahimikin siya. Wow, lahat ng mga yon? Kung okay lang tanungin bakit ikaw ang nagdadala sa kanila dito imbis na yung mga may-ari sa kanila? Pinuno niya ang syringe ng bakuna mula sa vial ngunit ang mga mata niya ay bagyang nakatuon sa akin na parang hinihintay ang sagot ko. May dalawang sagot na madali kong maibigay sa kanya. Ang katotohanan, hindi ako handa na magkaroon ng bagong alaga pero nalulungkot ako at medyo nag-iisa. Kaya sinubukan kong punan ang puwang sa pamamagitan ng pagiging tiyahin ng
aso o ang uri ng katotohanan. Cute ang doktor. Meron akong maliit na pagka-crush sa kanya at nagustuhan kong makita siya dahil nagbibigay ito sa akin ng isa pang dahilan para magising sa umaga. Pero syempre hindi ko pinili ang pangalawa kasi baka maasiwa siya sa akin. Sa totoo lang, parang patuloy pa rin ako nagdadalamhati para kay Sese simula ko. Gusto kong mag-alaga ulit ng aso o pusa pero parang hindi ko pa kaya. Parang may guilt pa ako na nararamdaman dito sa dibdib ko. Kaya naisip ko na mag-alaga na lang muna ng ibang hayop. Hiniling ko na sana ay hindi niya isipin na isa akong baliw. At ang mama ni Peaches ay buntis kaya naggalok ako ng tulong para makapagpahinga siya. Wika ko habang medyo umiiwas ng tingin sa kanya. Umiling si Dr. Ichiro. Isang banayad na kunot ang dumaan sa kanyang mga labi habang hawak niya si Peaches at inineksyon siya ng bakuna. Naiintindihan kita. Kamakailan lang ay nawalan din ako ng alaga at parang sariwa pa yung pain para sa akin. May lungkot sa kanyang tinig habang nagsasalita noon. Ramdam ko na hindi pa rin niya tanggap ang pagkawala ng alagang sinasabi niya. Ang kalungkutan o pagluluksa ay hindi agad nawawala. Pero hindi natin pwedeng isara ang ating mga puso sa pagmamahal para sa mga bagong alaga. Papadudot habang tinitingnan ako ni Dr. Ichiro. Naalala ko sa kanya kung paano ako titigan ni Sese na may malaking ngiti. Nahirapan ako noong pigilin ng aking sarili na kalabitin ang kanyang mga pisngi at pisilin ang mga ito. Okay na si Peaches, pero dala mo ba ang baby book niya? Tanong niya habang hawak ko na ang booklet sa aking kamay at handa nang ibigay ito sa kanya. Na napangiti sa kanya ng kaunti. Laging handa. Ngumiti siya at nilagyan ang kanyang baby book. Ayan, ibinigay niya ito pabalik sa akin at ngumiti ng mas maliwanag ang mukha niya. Sa totoo lang ay napakagwapo niya na tila ba matutunaw ako sa kinakatayuan ko dahil sa mga titig niya. Kaya naman kinarga ko na si Peaches at handa nang umalis sa klinika nang marinig ko ang kanyang boses na kumikilos sa aking tenga. Kailan ka magdadala ng ibang alaga dito? Napangiti ako kasunod ang pagbaling sa kanya. Naguguluhan at hindi sigurado kung narinig ko siya ng tama. Ano yon? Tanong ko para makasigurado na tama ang narinig ko. Ang sabi ko, I'll see you next time, Sam. Binigyan niya ako ng isang ngiti bago siya umiwas at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Sa buong daan pa uwi ay hinayaan kong maluto ang aking isipan sa mga dilulo-induced na kaisipan. Hindi araw-araw na may cute na doktor na umingiti sa akin at nagsasabi ng mga bagay na tila galing sa K-drama at webcomics. Papadudod si Dr. Ichiro ang tanging pinagmumula ng kilig ko noon na hindi katang-isip at pinapasaya ako sa bawat segundo dahil 5 taon na rin akong single noon. Sa tuwing maiisip ko siya ay nasasabi kong parang handa na akong magmahal muli. Napakahirap kasi ng online dating at baka hindi ito bagay para sa akin. Minsan ko kasi yon na sinubukan at hindi ko rin talaga na-enjoy. Maraming tao ang gusto ng constant replies at para sa isang tao na may habit na hindi tinitingnan ang kanyang cellphone habang nagtatrabaho ay hindi ko yon magagawa. O baka hindi lang talaga sila sapat na attractive para mapansin ko sila. Sa uli walang isa man ang pumukaw sa aking interes. At ayoko makipagrelasyon lang para sa sake na makipagrelasyon muli. Hindi naman imposibleng mataas ang aking pamantayan pagdating sa lalaki o relasyon. Hindi ko naman hinihingi na maging perpekto. Ang gusto ko lang ay isang lalaki na magaling sa mga aso, isang taong makakasundo ko, at isang taong may katulad o kahit kaunting katulad ko kung magbigay ng halaga at pagmamahal. Hindi mataas ang standard ko pero sana'y mapantaya ng pagmamahal ko. Pero tulad ng karamihan sa mga Filipina, pinipilit na ako ng mga magulang ko na makahanap ng boyfriend dahil malapit na akong mag 28 years old. May pagkakataon din noon na sinisisi nila ako ang pag-aalaga ko kay Sese dahil pakiramdam nila ay pinahinto ko ang aking buhay para alagaan ng isang aso.
Nakakabaliw marinig ang mga bagay na yon mula sa kanila, lalo't meron din silang mga aso. Habang nakikipagtalo ako sa aking ina tungkol sa aking di umano'y walang pag-ibig na buhay, doon ko naisip na tama si Dr. Ichiro. Ang pagpanaw ni Sese ay hindi dapat hadlang para hindi ko maipakita ang pagmamahal sa isang bagong alaga. Isang inosenteng kaluluwa ang nangangailangan at nararapat na alagaan. Bibili ako ng bagong aso sa lalong madaling panahon. Sinabi ko sa aking nanay sa cellphone bago tapusin ang tawag at lumabas ng bahay. Isa na namang katapusan ng linggo ng pagiging pet sitter at kailangan ako ni Jazz na dalhin ang kanyang pusa para sa anti-rabies shot dahil meron siyang event sa trabaho. Luckily dumating kami sa klinika ng maaga kaya kakaunti lang ang ibang tao roon. Magandang umaga. Bati ni Dr. Ichiro na may ngiting kasing liwanag ng araw. Pumirma siya sa isang form bago lumapit sa amin. Bagong alaga? Tumawa siya ng maliwanag. Tumango ako. Bahagyang ngumiti habang pinipilit kong huwag masyadong ma-excite sa kung gaano siya ka-cute, lalo na't nakasuot siya ng puting button-down shirt na may mga gray paw prints pattern. Alam kong hindi flattering ang maliwanag na ilaw sa examining room pero mukhang maganda pa rin siya. Unti-unti na ako nasasanay na makita ka dito sa clinic tuwing weekend, mahinahon niyang sabi. Hindi ko alam kung compliment ba ang sinabi niya o ano. Hinawakan ko ang aking ilong, bahagyang kinusot ang aking batok. Naging creepy na ba ito? Dapat bang maghanap na ba ako ng ibang klinik na hindi alam ang aking pinakamadilim na lihim? Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ko siyang tumawa. Hindi ang mahiyain na ganito ako tumawa sa publiko na klaseng tawa. Mukha itong tawa na maririnig lamang sa mga kaibigan. Hindi. Sinikap niyang huwag tumawa habang tinatapos ang pagbibigay ng shot sa hawak na pusa. Hindi ka creepy o ano paman. Huminto siya bigla sa pagsasalita. Hindi ko alam kung anong nagpahinto sa kanya saglit na para bang pinindot ang pause sa isang kanta kapag alam mong malapit nang sumigaw ang singer. Sa totoo lang, sa tingin ko ako ang creepy. Kinarga ko si Panji bago siya tiningnan na may naguguluhang kilay. Anong ibig mong sabihin? Napahawak siya sa batok niya. Okay lang bang magtanong kung gusto mong mag-lunch muna bago ka umuwi? Tanong niya. Parang huminto ang lahat. Hindi sa dramatikong paraan na pinapakita ng mga pelikula, kundi para bang nag-buffer ang aking utak dahil hindi nito maproseso ang tanong na binitawan ng kausap ko. Isang bahagi sa akin ang talagang nag-isip na baka dilulo lang ang naisip ko na nagkatotoo. Sinimulan niyang ikutin ang kanyang kamay habang mahinahon niyang sinabi, "Kung masyado itong creepy, pakisabihin na lang ako." Bahagyang nakayuko ang kanyang mga balikat at namumula ang kanyang mga pisngi. At hindi ko maiwasang ngumiti sa kanyang itsurang nahihiya at sobrang cute niya talaga sa kabila ng kanyang pangangatawan. Isang malit na tawa ang kumawala sa aking mga labi at binasag ang buffering sa aking isipan. Hindi ba ako nag-hallucinate sa tanong na yan? Tumingin siya sa akin na may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata kasunod ang pag-iling niya. Kung ang tinutukoy mo ay ang pagtatanong ko kung gusto mong mag-lunch tayo, hindi yun hallucination. Hindi ako bulag para hindi makita ang isang mabait at mapag-alaga at magandang babae na nasa harapan ko ngayon. Ngumiti siya. Pwera na lang kung sabihin mo na hindi ka interesado, masasabi kong hallucination lamang ito. Pinilit kong maging diretsyo ang aking mga labi. Wala bang kahit na anong doctor-patient rule? Itinaas ko ang kilay. Technically, mga alagang hayop ang mga pasyente ko at hindi ang kanilang fur parent. Ngumiti siya na may pagmamataas kahit nagbigay pa ng thumbs up. Alam mo ba, tama ka. At sa tingin ko, hindi naman masama ang lunch. Nag-ibit balikat ako. Gusto ko na rin talagang mag-lunch.
Ngumiti ako. Iniisip ko kung gaano ako kalosyang sa flirting. Kung yun na rin ba ang tawag sa ginagawa ko noon. Me too, kita mo? Magkamatch na kagad tayo. Gumuhit sa kanya mga labi ang isang diretsyo na linya ng ngiti. Kailangan ko munang dalhin si Panchi pabalik sa bahay bago ang lunch at gusto ko ring mag-refresh ng kaunti. Para na rin kasing sasabog ang puso ko sa kilig noon. 5 taon na mula nang may kasama ako at hindi ko kailanman magiging smooth talker. Pero gusto niya akong subukan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mga taon ay ibinigay ko ang aking cellphone number sa isang tao. Pagkatapos dalhin si Panji pabalik sa bahay ni Jazz, naligo ako at siniguradong nakasuot ako ng bagong shirt. At kung hindi man ay aking disenteng pantalon. At ang aking malinis na sneakers. Kahit na medyo extra ito, inayos ko ng kaunti ang aking kulot na buhok at naglagay ng kaunting make-up, Papa Dudut. Hindi ito isang fancy date, Papa Dudut. Lunch ito sa sikat na Pares Place sa bayan. At labis akong nag-crave ng Pares lately kaya tamang-tama ang timing niya talaga. When I arrive at the place ay umupo na siya sa isang mesa para sa 2. Umorder na ako para sa atin kasi sobrang dami ng tao at hindi ko alam kung gaano ka kagutom pero medyo gutom na ako. Sabi niya habang hinahatak ang upuan para sa akin. Isang kilos na hindi ako sanay pero mukhang kailangan kong masanay. Bumulong ako ng salamat bago tumingin sa paligid at talagang puno ng mga customers. Salamat, medyo gutom na rin ako. At matagal na akong naghahanap ng pares kaya talagang perfect ito. Ang kanyang maliwanag na kayumangging mga mata ay tila mas maliwanag kapag ang araw ng hapon ay sumisilip sa mga bintana at naglalaro sa mga ito. So bukod sa pag-aalaga ng mga alaga ng mga kaibigan mo, ano bang ibang ginagawa mo? Tanong niya. Pinagdikit ang kanyang mga daliri habang nakapatong ang mga siko sa mesa. Madaling makipag-usap sa kanya. Nahihirapan akong buksan ang sarili kong muli ngunit ang kanyang presensya at kung paano siya makipag-usap sa akin ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Nakakatuwang makilala siya sa labas ng kanyang trabaho bilang veterinaryo dahil may mga katangian siyang nagpasikat sa kanya. Hindi namin namalayan na halos tapos na ang oras ng tanghalian. Pasensya na kung medyo bitin ang oras kasi may mga pasyente pa ako na naghihintay sa akin. Sabi niya, may bahagyang kunot sa kanyang mga labi. Sobrang saya ko talaga. May ngiti sa aking mukha bago ako tumango. Ayos lang, dapat ka na talagang magmadali kasi baka mag-iyakan na mga pasyente mo. Agad kong pinagsisihan ang punang yon pero naipahayag ko na ito. Tumawa naman siya sa sinabi ko. Doon ko naisip na isang nerd din siya tulad ko. Pero gwapong nerd talaga. Gusto kong gawin ito ulit. Siguro sa susunod na weekend na wala kang dalang alaga sa kliniko. Ngumiti siya ng mahinahon habang nagsisimula kaming umalis sa restaurant. Of course, ang boses ko marahil ay mas maliwanag kesa dati. Ito ang parehong tono na ginagamit ko kapag kausap ko si Sese. Alam mo na ang number ko. Papadudot nang sumunod kaming nagkita ni Ichiro ay sa labas na ng klinik niya at wala akong dala na kahit na anong alagang hayop. Sa mga sumunod naming date, yes date na talaga yon, ay mas nakilala namin ang isa't isa. Doon ko na-realize na napakaraming bagay ang pwede ko pang magustuhan kay Ichiro. Marami kaming pagkakatulad kagaya ng pagmamahal sa mga hayop. 5 buwan ang lumipas, naging magkarelasyon na kami at masasabi ko na naging strong ang relasyon namin ngayon. Lalo na nga at tinulungan niya akong ibalik ang pagmamahal ko sa mga hayop. Sa first monthsary kasi namin, niregaluhan niya ako ng golden retriever na ngayon ay mag-iisang taon na. Halos kasing tagal ng relasyon namin ang edad ng aso naming si Gigi. Siya rin ang pundasyon ng pagmamahala namin. Kaya mas tumatag kaming dalawa. Doon kasi namin tinanggap na kailanman ay hindi na namin muli pang makakasama ang mga dati naming alaga.
Pero may inosenteng aso ang pwedeng makatanggap ng pagmamahal namin at maging parte ng aming pamilya. Kung may aral man na may iwan itong sulat ko ay matuto tayong magbigay ng halaga at pagmamahal sa mga alaga natin. Hindi lamang sila basta manghayop. May buhay sila na naghihintay lamang din ng pagmamahal mula sa atin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Sam. Hindi lamang tao ang nilikha sa mundong ito. May mga hayop din na deserve ng pag-aalaga, kalinga at pagmamahal mula sa atin. Kagaya ng nabanggit ng ating letter sender na si Sam, ang pag-aalaga ng hayop ay isang malaking responsibilidad. Kaya sana'y matuto tayo na magbigay ng respeto at pagmamahal sa kanila. Dahil hindi lahat ng hayop at maswerteng nakakakita at nakakakilala ng mapagmahal na fur parent. Para po sa mga nakakatakot na kwento, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ang link po niyan ay matatagpuan sa homepage ng channel na ito. So hanapin nyo lang po yung Papa Dudut at within the suggestions ay makikita nyo po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ganon din ang Gianna Vlogs, ang aming pong personal family vlogs na may weekly upload. Muli maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsusubscribe. Abangan po ninyo ang Papa Dudut Clothing na kung saan ay makakabili po kayo ng mga limited t-shirts na dito nyo po mabibili sa aming YouTube channel. At ang mga link po niyan ay ipopost namin sa mga susunod na panahon. Sana po ay magustuhan po ninyo ang aming launching design na limited lamang po ang aming ipagagawa para po yan sa mga loyal listeners po namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.